Ito yung mga nakakabahala sa mga galaw ng China mga tol eh. Ito, yung China Research Vessel, alam niyo yun, na nakita doon sa may bandang Catanduanes. May inihulog daw na device. Aba, malala na to mga tol. Yung mga ganyang movement, yung mga ganyang galawan ng China, may inihulog na device. Meron talaga silang tinutuklas. At eto, ang malala nun, tinutuklas nila sa hindi nila karagatan. No? Sa karagatan ng Pilipinas mga tol, exclusive economic zone. At malabo nilang angkinin yun mga tol kasi nandirito na yun sa kabilang bahagi ng bansa natin. Napakalayo na nun sa kanila. Tapos meron pa daw 3 barko ang nasa Ayungin Shoal. Yan ang ating aalamin ngayon mga tol. Bibigyan natin to ng reaction video mula rito sa UNTV News and Rescue mga tol. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kanila at kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary mga kapatid, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. As eto pa, naalala ko na naman to. No? Ito yung panibagong pangwa-water cannon nila. Binomba ng water cannon ang 2 barko ng Pilipinas na papunta sa isang maritime patrol malapit sa Baho de Masinloc. Ayon kay Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, nakaranas ng dangerous maneuver at hinarang ng 4 na Chinese Coast Guard at 6 na maritime militia vessels ang mga barko ng Pilipinas. Unang binomba ng tubig ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR vessel na BRP Dato Bangkao alas 9:35 kaninang umaga at tinamaan ang starboard aster nito. At nang nasa 1,000 yards ang layo ng PCG vessel sa Baho de Masinloc, ito naman ang sunod na tinarget ng water cannon sa magkabilaan at nagkaroon ng pinsala sa railing at canopy ng barko. Naglagay din anya ang China ng harang o floating barrier sa buong daanan papasok ng shoal. Kakapal na mukha mga tol, no? Kakapal na mukha, no? Grabe, titigas na mga mukha. Sa kabila nito ayon sa PCG official, hindi nagpapigil ang BFAR at PCG at itinuloy ang kanilang maritime patrol. Samantala sa pahayag naman ng Philippine Navy, may 3 research vessels ng China ang namataan kahapon sa Ayungin Shoal. Ito patindi sila ng patindi mga tol. Yung mga ipinapakita nilang galawan, di ba? Mas lalo silang nagiging malala. No, pinapakita talaga nila sa Pilipinas, di kami natatakot kahit may MDT kayo, kahit may mga mutual defense treaty kayo, kahit na kinakampihan kayo ng napakaraming bansa, di kami natatakot sa inyo. Ganon mga tol ang pinapahayag nila rito. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, ipinapakita ng China na hindi sila natatakot kaugnay ng balikatan kasama ang Amerika at iba pang kaalyadong bansa. Kakasabi ko lang, tama ako bigla, di ba? Hindi ko pa napapanood tong balitang to, ngayon pa lang mga tol. Ito yung mensahe na inihahatid ng China, di ba? Tumutugma yung mga pag-aanalisa natin sa mga ginagawa ng China, no? Yung mga pagpapadala nila ng mga barko. Di ba nga bago magsimula itong balikatan exercises, 110 plus o 124, yung mga barko ng China na nasa West Philippine Sea, di ba? At ito sa kabila o sa gitna ng umuusad na balikatan mga tol, may mga bumubuntot silang mga warship, may mga bigla-bigla na lang lumilitaw ng warship sa gitna ng mga gunnery exercises, di ba? Tapos ng water cannon pa sila, ito lang sa may Baho de Masinloc. At ito malala, no, meron sila mga research vessel ngayon na naglalayag mga kapatid sa kabilang bahagi naman ng bansa natin. Talagang pinapalibutan na tayo mga tol. Ito ang unang pagkakataon mula noong nakaraang taon. It coincided with BK. It is their way of showing that they are not deterred, they are not scared by what is happening in the West Philippine Sea. Sinabay nila sa paggawa natin ng BK. Titigas ng mga mukha. Ang sarap talagang pagtitirahin no? Pero nilinaw nito na wala naman daw aktibidad ang mga nasabing barko at nandoon lang sa lugar. Naniniwala ang opisyal na pagkatapos ng balikatan exercises ay aalis din ang mga ito sa Ayungin Shoal. So far, their actions have been consistent. They have behaved. I mentioned that because of the presence of foreign warships, so we have seen a slight change in their behavior because of the multilateral maritime exercise.
So nagpapapansin lang, pinapakita lang nila, "Di kami natatakot diyan sa mga balikatan na 'yan." Wala pang nangyayari ngayong resupply mission dito sa Ayungin Shoal 'no. Wala pang isinasagawa. Siguro hindi pa nauubos yung supply na pinadala. Pero may nauna ng pangwa-water cannon na naganap dito sa ano, sa Bajo de Masinloc mga tol. At yun ang yun kanina katulad nung kanina binalita, 'di ba? Grabe yun, dalawang barko ng Pilipinas, PCG at saka BFAR. Yung BFAR maghahatid lang yun ng supply sa mga ayuda yun sa mga mangingisdang Pilipino. Sa ngayon, patuloy na nakamonitor ang mga otoridad sa galaw ng tatlong barko. Bukod sa tatlong Chinese research vessel sa Ayungin Shoal, isa pang Chinese research vessel na Shinku na namataan naman sa East Catanduanes ay naghulog o nagbaba ng hindi pa matukoy na equipment. Nagbaba ng hindi pa matukoy na equipment. Ano yon? Ano yung hinulog na yon at binaba na equipment mga tol? Eto ba para malaman kung meron bang langis sa ilalim? Ganyan ba yung equipment na yan? Eto ba equipment para malaman kung ito ba'y mayaman sa corals? Mayaman sa mga isda? Diba? O so kung ano man ang hinahanap nitong barkong to. Pero kung meron man siyang nire-research, di naman natin pinagbabawala kung mag-research sila, di ba? Pero bakit sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas at ano ginagawa ng gobyerno natin, di ba? Pero eto, bagong balita, ako napanood niyo yung reaction natin kanina, di ba? Magpapadala daw ang Pilipinas ng mga barkong haharang sa mga barko ng China na papasok sa ating exclusive economic zone. Kasi dito sa West Philippine Sea, nasasakop yun ng kanilang 9-dash line, 10-dash line, no? So talagang medyo urong-urong tayo doon, hindi tayo masyado makapalag. Pero dito sa kabilang bahagi ng dagat, baka pwede naman tayo ang mag-dominate nun. 'Di ba? Baka pwede naman tayo ang maging siga doon mga tol. Kasi wala na silang line o 9-dash line o 10-dash line na nakakasakop pa doon. At nasa kabilang bahagi na yon ng bansa natin. Napakalabo na yon masakop pa ng China mga tol. 'Di ba? So baka naman talaga pwede magpadala ang gobyerno ng mga barko na haharang dito at pag nagmatigas sila, hulihin na lang yung mga sakay. 'Di ba? Kasi ito ilang beses na daw 'to nire-radio challenge, hindi sumasagot 'yan. Basta wala siyang pakialam, tuloy-tuloy lang siya sa ginagawa niya. Ito ang patuloy pang inaalam ng mga otoridad kung anong klaseng kagamitan. Yan o, yung itong kulay blue to. Ano kaya yung, kulay blue, itong cylinder na yan, ano kaya yung binabang yan? It was seen by the aircraft, but it's still unidentified right now. Nandun sa barko, nasa barko lang, binabae lang at most likely. Sa ngayon ay tinutumbok nito ang Marianas Trench o silangang bahagi ng Pilipinas. Naniniwala naman ang PCG na maaring may ginagawang pag-aaral ang barko dahil sa erratic o pabago-bago na galaw nito. O kung pag-aaral, bakit nila inaaral yung karagatan ng Pilipinas? This is the erratic track I mentioned. Although there's a pattern to it being erratic, so this is indicative of conducting some studies, probably some research, some surveys. Pero hindi kasi uubra na basta-basta lang magbibigay na lang ng kuro-kuro, palapalagay. 'Di ba? Kasi since hindi sila sumasagot mga tol, may karapatan naman tayo sigurong questionin sila, 'di ba? Anong ginagawa niyo diyan sa karagatan niyan? Hindi na yan sakop ng 9-dash line o 10-dash line ninyo. 'Di ba? Hindi na yan nasasakop ng South China Sea. Anong ginagawa niyo diyan? 'Di ba? Puntahan ng mga barko ng Pilipinas. Puntahan nila yan, questionin nila yung mga sakay niyan. Hindi naman pwedeng ano lang yan, robot lang na barko yan, walang tao diyan, walang sakayan. Meron yan. 'Di ba? Na detect natin na nakikita ng mga aircraft, nakikita ng mga camera, dapat binababa yan at o kaya hinaharang talaga ng mga barko, 'di ba? Aasahan ng Philippine Navy na maghahain ng protesta ang Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs laban sa China hinggil sa mga insidenteng ito. Dante Amento, Alright mga kapatid, yan inaasahan din natin yan na maghahain na naman tayo ng panibagong diplomatic protest mga tol. Diplomatic protest again sa pamamagitan ng DFA. Dahil nga doon sa mga insidenteng yan. 3 barko ng China nasa Ayungin Shoal, winater cannon na naman tayo mga tol. At eto malala meron pang barko ng China dito na umaaligid sa kabilang bahagi naman ng ating bansa. Ano kaya mga susunod na mangyayari mga tol? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.